Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action sports film na pinamagatang Never Back Down, No Surrender. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang MMA match. Si Case Walker ay isang napakahusay na fighter at nais niyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan para manalo sa laban. Halatang nangingibabaw sa laban si Case dahil sa kanyang superior fighting skills, ngunit sa kabila nito, inutusan siyang maghintay ng kanyang coach at tapusin ang laban sa ikalawang round. Iminungkahi ng kanyang coach na kung ina-knockout niya agad ang kanyang kalaban, wala na muling magnanais na makita siyang lumaban. Ngunit desidido si Case na tapusin kaagad ang laban, kaya hindi niya pinansin ang payo ng kanyang coach at mabilis na tinalo ang kalaban. Pagkatapos ng laro, nag-resign ang kanyang coach dahil sa pagkadismaya nang hindi niya sinunod ang kanyang payo. Pagkatapos nito, nakipagkita si Case sa kanyang kaibigan at isang MMA fighter na si Brody James. Ipinaalam ni Brody kay Case na pumirma siya ng kontrata sa PFC Combat at ipinakilala siya sa marketing director na si Micah Cruz. Hiniling ni Brody na maging coach niya si Case dahil nalalapit na ang kanyang laban sa PFC Championship sa Bangkok, Thailand, laban sa isang 7-foot-tall fighter na nagngangalang Cesar Braga. Subalit tumanggi si Case at iminungkahing kanselahin ang laban dahil hindi madaling kalaban si Braga. Ngunit nakasisiguro si Brody sa laban at alam niyang kailangang makabalik ni Case sa tournament kaya pilit niya itong kinumbinsi. Sa sumunod na eksena, nakitang nakikipaghalikan si Brody sa isang babae sa parking lot ng club. Ngunit biglang dumating ang asawa ng babae at meron itong kasamang isang lalaki. Kinuna nila ito ng video at inatake ng asawa ng babae si Brody. Nang makita ito ni Case, naintindihan niyang drama lang ang lahat at kaagad na pinatumba ang lalaki. Sa sumunod na araw, nag-aalangang tinanggap ni Case ang alok ni Brody at pumunta na sa Bangkok, Thailand. Nang makarating na sina Brody at Braga sa Thailand, nagsagawa sila ng press conference bilang paghahanda para sa laban. Binanggit ng isang reporter ang ex-wife ni Braga at dahil dito, hindi napigilan ni Braga ang kanyang galit at kalaunan ay binaliktad ang mesa na nasa kanyang harapan na naging sanhi ng pagkatakot ng lahat. Subalit hindi dito nagtapos ang drama. Pagkatapos ilabas ang kanyang galit sa banyo, binasag niya rin pati na ang salamin. Matapos masaksihan ang lakas ni Braga, agad na nawalan ng pagnanais na lumaban si Brody. Samantala, dumating na si Case sa Thailand at nagtungo siya sa kanyang hindi kaaya-ayang hotel. Inilagay ni Case ang kanyang mga gamit sa storage room at pumunta sa Top Fight Gym na siyang training place ni Brody para sa gaganaping PFC Combat. Ngunit mukhang walang may gustong naroon si Case kahit na ang coach ni Brody na si Matty Ramos. Habang inihahanda ni Case ang mga gagamiting equipment para sa pagsasanay ni Brody, naroon din ang isang fighter na kilala sa pangalang Cobra. Excited ang lahat dahil si Cobra ang pinakamalakas na fighter ng gym. Sa isang practice match, madaling napatumba ni Cobra ang kanyang kalaban, ngunit nalihis ang kanyang atensyon nang mapansin si Case na nagsasanay sa sulok at hindi niya ito nagustuhan. Dumating si Brody sa gym at pinakiusapan si Case na makipag-spar sa kanya, ngunit lumapit si Cobra at inutusan si Case na makipag-sparring muna sa kanya. Nag-aalangan si Case na turuan ng leksyon si Cobra, ngunit dahil pinagyayabang nito ang kanyang kakayahan, pumayag din sa huli si Case na makipag-spar sa kanya. Habang nagsasanay, nasangga ni Case ang lahat na galaw ni Cobra nang walang kahirap-hirap at gumamit lamang ng ilang basic technique na nangangailangan lang ng kaunting lakas para mapatumba si Cobra. Sa huli, isinugod si Cobra sa ospital para sa atensyong medikal nang magtamo ito ng severe injury. Nang sumunod na araw, gustong panagutin si Case ng PFC president na si Hugo Vega dahil ininjured niya ang isa sa pinakamagaling niyang fighter. Inutos ni Vega kay Case na palitan ang pwesto ni Cobra, ngunit agad niya naman itong tinanggihan dahil ayaw niya nang lumaban sa ilalim ni Vega matapos mabunyag na meron silang hindi pagkakaintindihan noon. Samantala, isang baguhang fighter na nagngangalang Taj ang lumapit kay Vega at nakiusap na siya na lang ang gawing pamalit kay Cobra. Subalit nawala ng gana si Vega matapos makitang lumaban si Taj at kalaunan ay umalis na sa gym. Pagkatapos nito, si Taj at isa pang fighter na nagngangalang Creech ang lumapit kay Case at nagmakaawang turuan silang lumaban. Nang matapos na sa pagsasanay si Case, plano niyang mag-coach para sa dalawang binata. Nang gabi ding yun, tinuruan ni Case sina Taj at Creech ng ilang fundamental punching techniques.
Kinabukasan, si Micah na mukhang may gusto kay Case ay lumapit sa bida at inimbitahan siyang makipag-date sa kanya. Matapos tanggapin ang kanyang imbitasyon, nalaman ni Case na single mother si Micah at meron itong anak na babae na nagngangalang Morgan. Sa oras na magkasama sina Case at Micah, lumalabas na pinapanood pala silang dalawa ni Matty at nagpasya siyang sabihin ito kay Brody na meron din palang gusto kay Micah. Dahil hindi gaanong nagpapakita ng training spirit si Brody, iminungkahi ni Vega na uminom siya ng steroid upang maging maayos ang laban at lumaki ang tsansa niyang talunin si Braga sa darating na tournament. Pagkatapos nito, pinaalam ni Matty kay Brody ang tungkol sa date ni na Micah at Case at kung paano ito naputol nang magtanong si Micah tungkol sa pagkakakulong ni Case na naging dahilan para hindi siya maging komportable. Nang sumunod na araw habang nasa gym si Brody, agad niyang hinamon si Case sa isang friendly match. Gayunpaman, inatake ni Brody si Case ng walang diskriminasyon, kaya gumanti din si Case ng malalakas na atake at pinagpatuloy itong gawin hanggang sa nagawa niyang ma-knockdown si Brody. Nagtanong si Case kung bakit nawala ng control si Brody, ngunit lumalabas na dito na nagtatapos ang kanilang pagkakaibigan. Nang sumunod na araw, humingi ng paumanhin si Micah kay Case dahil sa ginawa niyang pagtatanong sa kanyang nakaraan. Isang gabi matapos mag-training ang dalawa, nagpasya sina Case at Brody na sabay na maghapunan. Sa sandaling yun, na-realize ni Brody na siya'y nagkamali at agad na humingi ng tawad kay Case nang lamunin siya ng selos at nawala pa sa sarili. Tiniyak ni Brody kay Case na tatanggapin niya ang kanyang pagkatalo sa maayos na paraan at susuportahan niya ang relasyon nila ni Micah bilang kaibigan. Pagkatapos, ipinaalam ni Brody kay Case na gusto niyang mag-focus sa kanyang workout dahil nalalapit na ang laban nila ni Braga at determinado siyang manalo laban sa mas malaking kalaban. Ginawa naman ito ni Case at sa huli, natuklasan niyang sinunod ni Brody ang payo ni Vega sa pag-inom ng steroids. Pagkatapos, nagsanay na si Brody kasama sina Case at Matty para talunin si Braga. Sa kabilang banda, mas lumalim pa ang relasyon ni na Case at Micah. Madalas nang mag-date ang dalawa at gumugol ng mas maraming oras na magkasama. Isang araw, binisita si Case ng isa sa mga tauhan ni Vega at inalok siya ng kontrata para maging fighter sa PFC Combat. Subalit agad itong tinanggihan ni Case at nanindigang hindi siya mahahawakan ni Vega sa leeg. Kinabukasan, nang makarating sina Case at Brody sa gym, nakita nila ang ibang mga fighter na nagkukumpulan. Nanonood sila ng videotape ng pagtalo ni Case sa isang racist na pulis habang naka-handcuff, 2 taon na ang nakakaraan. Mabilis na kumalat ang video at nakuha ang atensyon ng maraming tao, na naging dahilan ng pagdating ng mga journalist na gustong ma-interview si Case. Pagkatapos nito, dinala ni Micah si Case sa isa sa mga bahay ni Vega para magtago, malayo sa mapangabalang media. Iminungkahi niya kay Case na tanggapin na ang alok ni Vega na lumaban sa PFC Combat, subalit patuloy na tumatanggi si Case. Kinabukasan, dumating si Case sa gym at nagulat nang makitang nagpadala si Vega ng isang sambo wrestler na may pangalang Boris upang tulungan si Brody. Alam ni na Case at Matty na hindi na ito kailangan dahil maaari nitong ma-injure si Brody. Nagkatotoo ang kanilang kinakatakutan nang ma-injured ni Boris si Brody sa kanyang tuhod habang nagsasanay. Kinakailangan ni Brody na sumailalim sa therapy sa loob ng ilang linggo, bagamat ilang araw na lang ang natitira bago ang laban niya kay Braga. Dahil hindi na makakalaban si Brody, inalok ni Vega si Case ng $1,000,000 para labanan si Braga. Pinaalam ni Micah kay Case na hinangad ni Vega ang nangyari kay Brody. Dahil dito, nagsuspecha si Case na sinadyang saktan ni Vega si Brody gamit si Boris. Kinabukasan, nakumpirma ni Case ang kanyang mga hinala nang palihim niyang sinuri ang locker ni Boris at natuklasan ang text message sa pagitan ni na Boris at Vega. Sa mensahe, inutusan ni Vega si Boris na saktan si Brody upang mapilitan si Case na pumalit sa kanya. Ipinaalam niya kina Brody at Micah ang sitwasyon at napagtantong kailangan niyang lumaban. Ngunit determinado si Case na humanap ng paraan para pigilan sina Braga at Vega na kumikita ng malaking pera mula sa mga laban at para panagutin si Vega sa pagka-aksidente ni Brody. Sa mga sumunod na natitirang araw, nagsimula ng magsanay si Case bilang paghahanda para sa laban nila ni Braga. Samantala, ipinaalam ni Micah kay Vega na nag-resign na siya sa kanyang posisyon at hindi na magtatrabaho para sa kanya.
Ang pakikibaka ni Case laban kay Braga ay kumuha sa atensyon ng maraming tao, kabilang na ang isang kilalang martial arts star mula sa Thailand na nagngangalang Tony Jaa, na kalaunan ay ipinahayag na sinusuportahan niya si Case. Habang nakikipag-usap si Case kay Brody sa locker room, sa wakas ay nakahanap siya ng paraan kung paano matatalo si Vega at kung paano siya papanagutin. Sa sumunod na eksena, sinadya niyang gumawa ng gulo laban kay Braga sa labas ng ring. Matapos magtagumpay na inisin si Braga, agad nitong inatake si Case. Sa huli, naglaban ang dalawa sa labas ng ring habang napapalibutan ng maraming manonood at media team para tunghayan ang mainit na laban. Nahirapan si Case na bumangon noong una matapos siyang ma-knockdown ng ilang beses ni Braga gamit ang iba't ibang mga atake na merong layuning patayin siya. Kaya naman ginamit na ni Case ang Kyokushin, isang classic karate technique upang durugin ang ribs ni Braga at pinagpatuloy ang paggamit ng tradisyonal na karate technique kahit na hindi ito masyadong nakakapinsala sa kalaban. Sa huli, sinipa niya ng malakas sa ulo si Braga na naging sanhi ng pagbagsak ng dambuhalang lalaki at nawalan na ng malay. Nagkaroon si Vega ng problemang pinansyal nang hindi na natuloy ang laban, ngayong natalo na si Braga sa labas pa lang ng ring. Humantong ito sa pagbawi ng mga audience at sponsor ng kanilang pera. Galit na galit si Vega at nagbantang kakasuhan si Case sa kanyang ginawa. Ngunit ipinaalam ni Case kay Vega na meron silang patunay ng kanyang partisipasyon sa aksidente ni Brody at nagbanta siyang isusumbong si Vega sa kapulisan na maaaring umabot sa ilang milyong dolyar na lawsuits laban kay Vega. Pagkatapos nito, umalis na sina Micah at Brody sa arena nang makamit na nila ang kanilang layunin. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.